Parami na po ng parami yung mga sasakyang nakaturbo. Di gasolina man or diesel, kahit nga po yung mga maliliit lang na makinang 3-cylinder. Ngayon ay may nakaturbo na katulad ng sa Toyota Race o kaya naman sa Suzuki minivan. Kasi guys, mas magaganda na po ang setup ng turbo ngayon sa mga sasakyan. Hindi katulad noong mga 20 or 30 years ago. Kasi guys, mas kabisado na ng mga car manufacturers yung tamang turbocharger. Depende doon sa makina na pagkakabitan nito. Yung mga sasakyan po ngayon na nakaturbo ay mas dependable na. Kaya lang guys, kahit gaano po kasi kaganda ang pagkaka-setup niyan, kapag hindi ka marunong gumamit ng maayos at kulang ka sa maintenance, ay po pwede mo rin po yung masira. Kaya ang kwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa 5 mga bagay na po pwedeng makasira sa turbocharger. Alam nyo guys, yung turbocharger ay may rotational speed na mahigit sa 200,000 RPM. So kada segundo umiikot po yung turbo ng mahigit sa 3,300 times. Imagine niyo yung ikot ng electric fan nyo sa bahay. I-times 10 nyo po yon or hanggang times 20. Ganon po kabilis ang ikot ng turbocharger. Kaya yung mga blades po nun ay nagtatravel ng 2,000 kilometers per hour. Kaya sa bilis po ng ikot nun, kapag mayroong nakapasok na foreign object, kahit kapirasong buhangin lang ay po pwede po itong makadamage. Kaya po yung mga car manufacturers ay nag-i-install ng specially designed na air filter para maiwasan itong mga ganitong foreign object na makapasok. Kaya dapat regularly ay chine-check up nyo po yung air filter para palagi po itong in good condition. Ang turbocharger po ng isang makina ay may control system. Yung ibang setup ay mayroong tinatawag na wastegate or WG at yung ibang design naman po ay mayroon ng tinatawag na variable geometry or VG. Parehas po yan na pang-control or pang-limit ng boost pressure na nage-generate ng turbocharger. Naandyan po yan para mag-prevent ng damage. Kaya lang kuminsan ay nai-stock po yung WG or yung VG sa medyo open position. At pag ganyan po ang nangyayari ay mararamdaman nyo yan kasi yung usual na power ay parang may iba. Nagiging parang delay yung acceleration at parang mahinang humatak. Minsan naman po ay nai-stack itong WG or VG sa medyo close position. Pag ganito naman po ang nangyayari usually ay malalaman nyo kasi may ilaw po na warning doon sa dash. At kuminsan po ay mag-activate yung limp mode ng makina. Sadya pong babagal yung andar nyo para ma-prevent ang further damage sa makina o kaya naman sa transmission. Hanggang sa makauwi kayo sa bahay or madala nyo yung sasakyan sa mekaniko. Kasi guys, kapag kaganyang medyo na-stuck sa close position, ay po pwedeng masobrahan sa boost ang makina. At pwedeng maging cause para masira yung turbocharger or yung makina. Nangyayari naman po yung nai-stuck sa medyo open position or medyo close position yung WG at saka VG dahil sa nagkakaroon po ng contaminant o kaya naman ng corrosion. At yan po ay malimit na nangyayari dun sa mga sasakyang may turbo tapos bihirang magamit. O kaya naman nagagamit pero bihirang tumulin at puro mga short trips lang ang ginagawa. So, para ma-prevent po itong ganitong sitwasyon ay paminsan-minsan gagamitin nyo ng matulin-tulin yung makina nyo na may turbo. Pero kung talagang exclusive ka na takbong pogi lang, ay po pwede mo naman gawin yan ng naka-neutral. Magre-rev ka lang ng mataas, pero bago nyo po yan gawin, paalala ko lang na i-warm up nyo muna ng konti yung makina. Huwag naman po yung i-start nyo pa lang ay magre-rev na kayo agad. Tapos once naman na nag-rev kayo na nag-rev ng mataas, ay huwag nyo rin po agad papatayin yung makina. Hindi rin po yun maganda sa turbocharger. Hayaan nyo muna pong mag-cool down para yung langis sa loob ay mag-circulate at medyo lumamig-lamig muna ng konti. Kasi guys, pag bigla nyo po yung pinatay, yung langis po niyan sa loob maluluto, magkakaroon ng tutong. Ang pinaka-sensitive na component po ng turbocharger ay yung mga bearings nito. Ang pagkaka-mounting po niyan ay napaka-precise. Ang clearance po niyan ay mas maliit pa sa hibla ng buhok. Kasi guys, ang konting imperfection po niyan ay po pwedeng mag-cause ng damage. Mayroon pong 2 types ng bearing ang mga turbochargers. Mayroon pong radial bearing at saka mayroong axial bearing. Ito po ang mga sumusuporta sa side to side at saka axial movement ng shaft sa turbocharger.
Tapos yung mga bearings na yan ay parehas sinusuplayan ng langis. Kailangan po kasi parati ang lubricated. So kailangan po bukod sa hindi kayo nakukulangan ng langis, ay gumamit po kayo ng magandang langis, preferably full synthetic. Kasi para mas mataas ang tolerance sa heat. Tapos wag na po kayo mag-eksperimento dun sa viscosity ng langis na ilalagay nyo. Wag po kayong gagamit ng mas malapot or mas malabnaw. Kung ano po yung in-specify ng manual, yun po ang gamitin nyo. At syempre kailangan meron pong regular intervals ang pag-change oil. Ang trabaho po ng turbocharger ay magpuwersa ng ekstrang hangin doon sa loob ng combustion chamber ng makina para makapag-burn ito ng mas maraming fuel na magre-result sa mas malakas na power. Ang tawag po doon sa compressed air na pinupuwersang pumasok doon sa loob ng makina ay boost. Kaya lang guys, may mga pagkakataon po na bigay ng boost itong turbocharger ng masigit sa pangangailangan ng makina. Tulad na lang halimbawa kapag nag-shift tayo ng gears. Sa ganitong mga senaryo po ay automatic na sumasara ang throttle valve. Ang problema nga lang po dyan, dahil matuling pa rin yung ikot ng turbocharger, ay nakakapag-ipon pa rin ito ng boost. At dahil sarado ang throttle valve, hindi maipapasok yung boost dun sa loob ng makina. Kaya yung compressed air na ito ay naiipon at posibleng bumalik doon sa compressor wheel ng turbocharger na magbibigay ng matinding stress doon sa mga bearing, sa shaft, tsaka sa compressor wheel. Sa English po, ang tawag nila dyan ay surge. Ang prolonged exposure po sa surge ay eventually sumisira ng turbocharger. Unfortunately, wala po tayong magagawa para ma-prevent ito. Ang magagawa nyo lang po ay kapag naramdaman nyo na nagkakaganito ang makina nyo na para bang hindi tama ang andar, ay ipa-check up nyo na kagad doon sa dealership kung saan nyo kinuha yung sasakyan o kaya naman sa trusted na mechanic nyo para hindi na lumala. Ang turbocharger po ay umiinit ng husto kasi doon po yan nakakabit sa exhaust. At may mga pagkakataon po na halos magbagay ang turbocharger. Lalo na kung dire-diretso yung biyahe na matuli ng andar o kaya naman pagka mayroon kayong kargang mabigat or kung mayroon kayong hinihila na ibang sasakyan. Ang nagpoprotekta po sa turbocharger sa ganitong extreme heat ay yung constant flow ng langis. Ngayon guys, kung halimbawa galing nga kayo dyan sa mabilis na andar, kaya naman may karga-karga kayo at kinailangan yung huminto, huwag nyo agad-agad papatayin yung makina. Kasi guys, yung circulation ng langis ay bigla pong matitigil. Kaya yung langis na naiwan po doon sa may turbocharger, sa English ang tawag nila dyan ay na heat soak or nababad sa init, kaya maluluto po yung langis na katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, magtututong po yun. At yung mga particles ng mga nagtutong na langis ay unti-unti po yung mapupunta doon sa mga bearing. Kaya eventually yung bearing ay iingay at masisira. Kaya dyan po pumapasok yung tinatawag na cool down na kahit mga 30 seconds to 1 minute bago nyo patayin yung engine. Hayaan nyo munang lumamig yung makina, huwag nyo agad patayin. Pero kung malalapit lang yung andar nyo at di naman kayo tumulin, okay lang na patayin nyo agad. Ngayon, kung ayaw nyo naman po nagko-cool down, pwede rin naman. Ang technique lang po dyan ay tansyahin nyo pag malapit na kayo dun sa destinasyon nyo, mag-minor na kayo. Para bago kayo dumating doon sa pagpaparkingan nyo ay medyo malamig na yung makina, hindi nyo na kailangan i-cool down. Yan naman po sinasabi ko na yan ay para lang talaga doon sa may mga turbocharger. Doon po sa mga walang turbocharger ay hindi po kayo obligado na mag-cool down. Pero kung gusto nyong gawin, nasa sa inyo po yun. Alam nyo guys, every time na ipinapaalala ko itong pag-cool down sa mga may turbocharger, hindi nawawala yung nagko-comment na nagsasabing kalokohan yan sinasabi mo. Ilang taon na akong may turbo, hindi naman ako nagko-cool down, hindi naman nasisira. Well, good, okay yun kung hindi nyo nasisira yung turbocharger nyo kahit hindi kayo nagko-cool down. Pero guys, ito pong sinasabi ko na to ay hindi ko iniimbento. Inango ko ito mismo doon sa vlog ng Mitsubishi kung paano ba iingatan ang turbocharger na gawa nila. At ilalagay ko po yung link sa description kung gusto nyo na kayo mismo ang makabasa.
So guys, I hope na nakatulong itong konting tips ko about sa turbocharger. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong gustong idagdag or i-correct, ay pwede pong ilagay nyo yan sa comment section. Basta maayos lang po yung pagkaka-comment. Tapos huwag nyo kakalimutan mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!